Life After Prison. By Silence You. Kabanata 861 hanggang 870. Mr. Severin, ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Hindi na ako mangangahas na makipagkompetensya sa iyo para sa isang babae muli. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako makikipagkompetensya kay Yasman. Natakot si Flynn, gumawa ng 2 hakbang upang lapitan si Severin at saka diretsong lumuhad sa lupa, patuloy na yumuko. Bagamat hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking ito, ginawa ang katagang. Hindi kita mapoprotektahan. Mula kay Carlito. Naiintindihan niya na ang lalaking nasa harap niya ay dapat na isang lubhang nakakatakot na figure. Hihihi. Tingnan mo. Hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali, ha? Humalaklak si Severin, at isang pangungusap ay namutla ang mukha ni Flynn. Mr. Severin, saan ako nagkamali? Hindi ko na alam. Pakiusap, iligtas mo ako, sub. Bumagsak si Flynn sa lupa, isang matandang lalaki ang nagsimulang umiyak. Bumantong hininga si Severin saka nagpaliwanag sa kanya. Nagkamali ka sa hindi mo pagkakaintindi na ordinaryong magkaibigan lang kami ni Yasman. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka makikipagkompetensya sa akin para sa isang babae? Pinapalabas mo na parang may ibang bagay sa amin ni Miss Yasman. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, inosente kami ni Miss Yasman. Tsaka bata pa siya, sa tingin mo ba ganoon akong klaseng tao? Oo, naiintindihan ko, alam kong mali ako, sub, patawarin mo ako. Paulit-ulit na tumango si Flynn. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa relasyon ni Severin at Yasman. Gusto na lang niyang umalis sa lugar na ito. Si Carlito sa gilid, sa takot na ang pangyayaring ito ay makasire sa kanyang kinabukasan, ay agad na sinabi kay Flynn. Flynn, mula ngayon, hindi na kita inaanak. Wala akong inaanak na katulad mo. Ang pagkakaroon ng isang ninong na tulad mo, nahihiya ako. Tumango si Flynn. Naiintindihan ko, alam kong mali ako. Sa sandaling ito, labis na pinagsisihan ito ni Flynn. Kung alam niya na si Severin ay isang tao kahit hindi masaktan ni Carlito, paano niya dinala rito si Carlito para maghayganti? Umalis ka na, huwag mo na akong makitang muli. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Kinaweyan ni Severin ang kanyang kamay sa huling pagkakataon, na nagpapahiwatig na makakaalis na si Flynn. Salamat sa pagligtas sa akin, Mr. Severin. Pupuntahan ako sa malayo. Nagpatuloy si Flynn sa pagyuko, gamaan ang loob niya. Pagkaraan ng ilang beses na pagyuko, sa wakas ay tumayo siya at mabilis na umalis sa lugar, natatakot na kung siya ay bahagyang mabagal, mapatay siya ni Severin. Mr. Severin, pasensya na talaga. Naligaw ako ng lalaking ito, si Flynn. Sinaktan ka niya nang hindi niya alam ang kabuuan istorya, pero naniniwala akong hindi ka ganoong klase ng tao. Agad ding humakbang si Carlito, kasama ang ilang malalakas na miyembro ng pamilya Sanchez, para humingi ng tawad kay Severin. Kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Ang kamangmangan ay hindi isang krimen. Maaari ka nang umalis. Maaari akong magpanggap na ang insidenteng ito ay hindi nangyari ngayon. Hindi mapakali si Severin na makipagtalo sa kanila at pasimpleng iwinagayway ang kanyang kamay. Salamat, Mr. Severin. Palihim na nagpunas ng malamig na pawis si Carlito, agad na napawi. Nahihiya siyang ngumiti at inabot ang kamay kay Severin bago pinaalis ang mga tao doon. Buti naman at nakabalik ka. Hindi ko akalain na magkakilala pala talaga kayo. Itong si Carlito, noong una siyang dumating, parang hindi magagapi. Pero sinong mag-aakala na nang nakita niya si Mr. Severin, naging duwag agad siya. Ha. Humalaklak si Zoheb. Si Carlito, na dati ay hindi nila kayang masaktan, ay hindi inaasahang nalutas sa ilang salita lamang mula kay Severin. Oo, kapag ang Supreme Leader na mismo ang kumilos, hindi ba matatakot ang kabilang partido hanggang sa maihihi ang kanilang pantalon? Napangiti din si Yasman, pero ngayon lang nang maipaliwanag ni Severin ng malinaw ang kanilang relasyon, hindi sinasadyang nakaramdam ito ng kaunting pagkabigo sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Severin, pinitik ang palad,
at diretsyong inilabas ang 6 na tableta na nakuha niya noong hapon, saka iniabot kay Zoheb. Mr. Zoheb, mangyaring tanggapin ang mga tabletang ito sa ngayon. Matapos ang iyong paglilinang ay umabot sa isang matatag na estado, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga ito upang mapahusay ang iyong paglilinang. Napakaraming low-grade second-level na table task. At napakaganda ng kalidad. Biglang tumanggap muli ng 6 na pildores ng ganitong uri si Zoheb. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik, at lihim niyang naisip na ang Supreme Leader ay masyadong mapagbigay. Minsan na siyang nagpainom ng mga ganoong table task, ngunit hindi niya inaasahan na muli itong matatanggap ngayon. Nang makita ito ng ilang matatanda, isa-isang nagningning ang kanilang mga mata. Sa tulong ng Supreme Leader, ano pa ang mahihiling nila sa hinaharap? Hihihi. Lalo na para sa iyo, dapat mong unahin ang pagtiyak na ang iyong paglilinang ay mauna. Ang layunin ko ay ang makamit mo ang paglilinang ng isang level 9 Warrior King sa loob ng kalahating taon. Naiintindihan mo ba? Kaya, kung ang iyong paglilinang ay tumatag at wala kang anumang mga table task, ipaalam mo lang sa akin. Tumawa si Severin at pinaalalahanan si Zoheb. Kalahating taon. Parang kailangan ko talagang magsikap. Bahagyang ngumiti si Zoheb at pagkatapos ay sinabing, kung talagang makakalusot ako sa level 9 Warrior King, ang aking mga magulang ay magpapahinga sa kapayapaan. Sige, pwede na ba tayong maghapunan? Ngumiti si Severin. Agad na sinabi ni Zoheb. Supreme Leader, huwag na tayong maghapunan sa bahay ngayong gabi. Pumunta tayo sa isang hotel para kumain. Nakapag-book na ako ng hotel ngayong hapon. Pagkasabi nun ay naglabas siya ng bank card at inabot kay Severin. Supreme Leader, mayroong 30 bilyon sa loob. Magagamit mo ito. Magiging maginhawa ang pagkakaroon ng mas maraming pera kahit anong gawin mo. Mapait na ngumiti si Severin at tumanggi. Mr. Zoheb, hindi ko talaga kailangan ito. May hawak akong pera. Bagamat nakakuha ka ng maraming kayamanan mula sa Wild Blood Gang, mas mabuting panatilihin ito upang palakasin ang Tigress Hall. Sige. Makikinig ako sa iyo, Supreme Leader. Alam na alam ni Zoheb na ang isang tulad ni Severin ay hindi na gaanong kinukulang sa pera, kaya hindi na siya nang hikayat pa. Nakangiti lang siya at sinabing, Tara na, Supreme Leader. Tara na para kumain. Nakangiting paalala ni Severin. Sige, pero wala sa atin dito ang mga tagalabas, kaya maaari mo akong tawaging Supreme Leader. Kapag nasa labas na tayo, pwede mo akong tawaging Mr. Severin. Sige, Supreme Leader. Ikinulong ni Zoheb ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, ilang sasakyan ang lumabas at dumiretso sa pinakamarangyang hotel sa Drakam. Mabilis na nakarating ang mga sasakyan sa isang parisukat at huminto dito. Pagkababa ng sasakyan, ngumiti si Zoheb at nagpakilala kay Severin. Supreme. Hindi, Mr. Severin. Ito ang aming pinakamarangyang hotel sa Drakam, isang 7-star hotel, Zendraco Grand Hotel. Tumango si Severin. Hihihi. Sa totoo lang, first time kong pumunta sa 7-star hotel. Hihihi. Mr. Severin, masyadong kang low profile. Humalaklak si Zoheb at gumawa ng isang kilos ng paanyaya. Mr. Severin, mangyaring mauna ka. Ngumiti din si Yasmin at sinabing, Severin, sa totoo lang, first time ko lang makapunta sa ganitong lugar. Total, si tatay naman ay laging matipid. Kahit may mga importanteng tao na kailangang imbitahan para kumain, sa isang 5-star hotel na lang kami pupunta. Hindi man lang maisip ng tatay ko na pumunta sa ganitong lugar. Saglit na huminto, nagpatuloy si Yasmin. Ang katotohanan na maaari akong pumunta dito ngayon ay salamat sa iyong impluwensya. Kami. Lahat kami ay first-timer. Nahihiya na ngumiti si Zoheb. Wala kaming magagawa. Kami ay isang maliit na gang, na nagpupumilit na mabuhay araw-araw. Kailangan naming gumamit ng pera ng matalino. Hihihi. May isang taga-Tigress Hall na baang ng ahas na gumastos ng pera dito dati. Sa hindi inaasahan, ang mga salitang ito ay narinig ng isang grupo ng mga tao sa malapit. Isang matangkad at matipunong lalaki ang agad na ngumisi at tumawa.
Protector Jin, ang tagal na nating hindi nagkita. Nahihiyang ngumiti si Zoheb at iniyuko ang kanyang kamay patungo sa kabilang partido. Malinaw, kahit na kinukutya siya, si Zoheb, na hindi naghahangad ng gulo, ay sumalubong pa rin sa kabilang partido ng nakangiti. Huminto si Protector Jin sa hindi kalayuan kasama ang kanyang mga tauhan, naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib, nakataas pa rin ng bahagya ang kanyang ulo, na nagpapakita ng nakahihigit na saloobin. Sinabi niya, Mr. Zoheb, kanina pa kita tinanong, hindi ba gumagana ang tenga mo? Ang lakas ng loob mong hindi ako sagutin. Tinatanong kita, paano mo kayang gumastos ng pera dito ngayon? Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Zoheb sa sandaling ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naisip na naruroon si Severin, kaya medyo nagmatigas siya. Direkta niyang sinabi, Protector Jin, gumagana ng maayos ang tenga ko. Iniisip ko lang na hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang sarili ko sa iyo, di ba? Kahit na ang Tigress Hall ay isang maliit na gang, kayang-kaya naming kumain sa lugar na ganito. Ang paggastos ng ilang milyon o kahit 10-10 milyon para sa isang gabi ay abot kaya pa rin namin. Hihihi. Medyo mapangahas, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Hahaha. Hindi mo man lang ako tinuturing na mahalaga. Halatang sanay na si Protector Jin sa pananakot kay Zoheb. Nang makita si Zoheb na nangangahas na magsalita pabalik sa pagkakataong ito, naramdaman niyang nawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalupitan. Pagkatapos magsalita, lumapit siya kay Yasmin, saka inabot ang kamay at bahagyang hinawakan ang baba ni Yasmin. Zoheb, lalong gumaganda ang anak mo. Bastos ka, mawala. Napaatras si Yasmin sa takot, binigyan ng masamang tingin ang kausap. Ikaw bastos na brat, sapat na ba ang buhay mo? Ako ang protector ng Skydrake Gang, at ikaw. Lalong nagalit ang mukha ni Protector Jin. Lumapit siya para hawakan ang braso ni Yasmin. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nalaman niyang ang kanyang kamay ay direktang nasalo ni Severin, tulad ng isang pares ng bakal, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw ng 1 pulgada. Brat, bagong dating ka ba sa Tigress Hall? Hindi mo ba alam kung sino ako? Natigilan muna si Protector Jin, saka siyang inisyan. Sa kanyang pananaw, naglakas loob itong binata sa kanyang harapan na walang galang dahil hindi niya alam ang kapangyarihan ng kanilang Skydrake Gang. Sa sumunod na segundo, hinayla ni Severin gamit ang kanyang kamay, na sinundan ng pagindayog, na pinalipad ang kalaban ng mahigit 10 metro ang layo. Umalangaw-ngaw ang bahagyang nakaimik na tunog habang ang Protector Jin, na nahuli, ay bumagsak sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon, puno ng pagtataka at galit ang mga mata habang nakatitig kay Severin. Ikaw na gagong brat, hinahanap mo ba si kamatayan? Hihihi. Ang mga katulad mo ay dapat maging bait. Kung galitin mo ako, wala akong pakialam kung Skydrake Gang o Earthdrake Gang o ano ang tawag sa inyo, sisirain ko kayo. Humalaklak si Severin, na pinahintulutan ang lalong walang galang na pag-uugali ng kabilang partido sa mahabang panahon. Bukod dito, naglakas loob pa ang tao na maging napakayabang sa harapan niya. Ang lalaking ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Mga kapatid, para saan pa kayo nakatayo dyan? Patayin ninyo ang walang alam na hanggal na ito para sa akin. Si Jin, ang protector, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Severin sa unahan. Sa mata ni Jin, tiyak na hindi alam ng bagong dating na ito mula sa Tigress Hall kung gaano kabigat ang kanilang Skydrake Gang. Kung hindi siya maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa kanila. Pero, hindi niya alam na gusto lang pala siyang patikman ni Severin ng sarili niyang gamot, kaya hindi na siya gumamit ng lakas. Kung hindi siya makakatayo ng ganoon kadali sa ngayon. Atake. Nang marinig ang utos, sumugod ang mga nasasakupan patungo kay Severin. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang segundo, lahat ng mga taong ito ay nakahiga sa lupa, bawat isa ay nagbubuga ng masakit na iyak. Ang ilan ay nagluwa pa nga ng dugo, namumutla ang kanilang mga mukha, malinaw na nagdurusa ng malubhang pinsala. Hindi pwede, lahat ng level 9 Profound Masters na ito ay hindi tugma para sa kanya. Tumigil sandali ang kalaban, saka malamig na ngumiti.
Mukhang ikaw, Brat, ay may kultibasyon ng isang warrior king. Hindi ka takatakang naglakas loob kang maging mayabang. Hihihi. Ngayon ay bibigyan kita ng magandang aral. Si Jin, ang protector, ay naikuyom ang kanyang kamao, at ang espiritual na enerhiya ay lumundag, na naglabas ng isang malakas na aura. Isang level 3 warrior king. Agad na kumunat ang noo ni Severin nang makita ito. Hindi katakataka na ganap na binaliwala ng kalaban si Zoheb. Tila ang Skydrake Gang ay tunay na makapangyarihan. Kung hindi, ang protector na ito ay hindi magkakaroon ng gayong paglilinang. Paano ito? Natatakot ka na ba? Nang makita ng kalaban ang bahagyang nagulat na ekspresyon ni Severin, naisip ng kalaban na natatakot si Severin at masiglang sinabi. Sa kasamaang palad, huli na para matakot ka ngayon. Pagkatapos magsalita, si Jin, ang protector, ay kumislap at humarap kay Severin, walang awa na naghatid ng suntok. Dapat ba akong matakot sa iyo? Malamig na ngumuso si Severin, nakakuyom din ang kamao. Lumakas ang espiritual na enerhiya, at direktang bumangga ang kanyang kamao kay Jin. Isang malakas na dagandong ang tumunog, at sa sumunod na segundo, si Protector Jin, ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Lumilipad ng mahigit 10 metro ang layo at bumagsak sa lupa. Swish! Hindi napigilan ni Jin ang pagbuga ng isang subo ng dugo sa sandaling bumagsak siya sa lupa, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Pilit siyang bumangon, nagtatakang nakatingin kay Severin. Ikaw. Isa ka talagang level 5 warrior king. Hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na inimbitahan ka ni Zoheb na maghapunan dito. Nakahanap siya ng master na makakasama sa Tigress Hall. Sa katunayan, kung hinuhusgahan mula sa lakas ng suntok ni Severin ngayon, ang lakas nito ay maihahambing sa isang level 5 warrior king strike. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Mawala ka. Kailangan pa naming kumain. Malamig na binato ni Severin ang isang pangungusap at saka bumaling kay Zoheb at sa iba pa. Mr. Zoheb, umalis na tayo. Huwag mong hayaang sirain ng lalaking ito ang mood natin para sa hapunan. Pagkatapos magsalita, nilampasan ng grupo ang kalaban at pumasok sa hotel. Sa pagmamasid sa direksyon kung saan umalis si Severin at ang iba pa, si Protector Jin ay nagpakawala ng galit na dagandong. Hindi man lang niya mapanaginipan na ang Tigress Hall ay magdadala ng napakalakas na dalubhasa, at sa ganoong katapangan na direktang saktan siya. Ang pinsalang ito ay maaaring tumagal ng 5 o 6 na araw upang gumaling, kahit na sa tulong ng mga healing pills. Ikaw na Brat, ganito ba kangas ang kilos ng isang level 5 warrior king? Minamaliit ba niya ang Skydrake Gang namin? Ikinuyom ni Protector Jin ang kanyang kamao, tumayo, puno ng galit ang kanyang mukha. Tumakbo rin ang kanyang mga nasasakupan, pinunasan ng isang lalaki ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing. Anong meron kay Zoheb? Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang Skydrake Gang natin? Malinaw na alam niya ang lakas ng ating Skydrake Gang, ngunit noong inatake ka ng batang iyon, hindi siya umimik. Nanlamig ang mukha ni Jin. Naliligaw na rin yata siya. Dati-rati, pinahiya ko siya at hindi man lang makapag-ingay. Nginitian niya lang ako. Ngayon hindi na niya ako nilalagay sa mga mata niya. Bumalik tayo. Agad na tipunin ang mga matatanda at humingi ng kanilang tulong. Kailangan nating mabawi ang ating reputasyon ngayon. Kung hindi, kung ang mga kaganapan ngayon ay lumaganap, ako, si Jin Hauser, ay aalis sa Dropcom. Galit na sabi ni Jin at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa oras na ito, naghihintay si Flynn sa labas para kay Carlito at sa iba pa. Nang makita niya si Carlito at ang iba pa na sumakay sa sasakyan ay agad itong sumugod at pinahinto ang sasakyan. Ninong, hindi pa rin maintindihan ni Flynn kung bakit ang katulad ni Carlito, na nabubuhay ng ganoon. Mag-isang lumabas ng sasakyan si Carlito at tumayo sa harap ni Flynn. Sinabi ko na sa iyo, simula ngayon, hindi mo na ako ninong, huwag mo na akong tawaging ninong. Tumango si Flynn. Oo, Mr. Carlito, hindi ko lang maintindihan. Sino ang batang iyon? Mr. Carlito, kahit na ayaw mo akong kilalanin bilang iyong inaanak, gusto ko lang malaman kung sino siya.
Totoo ba talaga na sa Dropcom, tulad ng sinabi niya, ay walang nang-ahas na masaktan siya? Nasaktan ako, at hindi ako papayag na tanggapin ito. Mapait na ngumiti si Carlito at sinabing, sige, masasabi ko sa iyo, ngunit huwag mong ipagkalat. Nang makitang tumango si Flynn, nagpatuloy si Carlito. Siya ang master ng 4 Great War Gods. Kahit na ang 4 Great War Gods ay kailangang gumalang at huwag manggahas na saktan siya. Ano sa palagay mo ang nasa harapan niya? Ang pamilyang Sima. Kung hindi siya nasisiyahan, madali niyang mapuksa ang pamilya naming Sanchez. Ang ganoong pag-iral, saan tayo mangangahas na masaktan? Ano? Bamuka ang bibig ni Flynn sa pagtataka, at hindi niya maiwasang mapa-atres ng 2 hakbang. Nabigla siya sa kaibuturan. Hindi man lang niya mapanaginipan na ang lalaking mukhang hindi masyadong matanda ay ang tunay na master ng 4 Great War Gods. Sige, hindi ka niya pinatay. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte. Gabi na, bilasan mo umuwi at asikasuhin mo ang mga sugat mo. Hindi ko rin akalain na dito ko siya makikita. Sa tingin ko pumunta siya dito para humawak ng business. Sa wakas, ikanaway ni Carlito ang kanyang kamay, senyales na umalis na si Flynn. Salamat sa pagpapalam sa akin, Mr. Carlito. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano siya ketekot. Pilit na ngumiti si Flynn ng mapait, tuluyang sumuko. Talagang naging malas siya ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napukaw ang isang nakakatakot na figure. Hindi nagtagal ay dumating si Protector Jin at ang kanyang mga tauhan sa headquarters ng kanilang Skydrake Gang. Sa oras na ito, nakaupo na si Severin at ang iba pa sa isang private room. Pagkatapos mag-order ng pagkain, na si Severin at casual na nagtanong. Hallmaster Zoheb, dapat ay malakas ang Skydrake Gang, di ba? Hindi mababa ang cultivation ng taong iyon bilang level 3 Warrior King. Gayunpaman, sa loob ng Skydrake Gang, isa lang siyang elder, hindi man lang itinuturing na protector. Tumango si Zoheb at sinabing, oo, kung hindi dahil sa napakalakas ng Skydrake Gang, hindi maglalakas loob si Jin na maging mayabang kapag nasa labas siya. Tumango din si Yasmin at sinabing, ang kanilang Hallmaster ay isang cultivator sa level 7 nanograms Warrior King. Dagdag pa rito, isa sa kanilang mga elder ang nakalusot sa level 7 nanograms Warrior King ilang araw na ang nakakaraan, at may 2 elder na may paglilinang na level 6 Warrior King. Ang Skydrake Gang ay talagang isa sa mga nangungunang puwersa sa ilalim ng lupa sa Dropcom. Mayroong 3 gayong mga bulwagan sa kabuuan, at isa sila sa kanila. Tumango rin si Severin at sinabing, hindi katakataka na ang kabilang panig ay napakamayabang. Talagang mayroon silang 2 pang level 7 Warrior King powerhouses na nagbabantay sa kanila. Talagang tinutupad ng Dropcom ang reputasyon nito bilang isang lungsod na mayaman sa espiritual na enerhiya. Talagang maraming malalakas na cultivator. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin. Kung titingnan mo ito, sino ang nakakaalam? Kung titingnan ito, sino ang nakakaalam? Baka sumama sila sa kanilang mga tao upang gumawa ng kaguluhan para sa atin sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, mayroon silang napakalakas na background at hindi madaling umamin ng pagkatalo. Gayunpaman, ngumiti si Zoheb at nagsabi, tama. Ngunit naniniwala kami na kasama si Supreme Leader dito, kahit na personal na dumating ang kanilang Elder at Hallmaster, makakaalis lang sila sa kahihiyan. Tama. Napakayabang nila sa lahat ng oras na ito. Dapat turuan natin sila ng magandang aral at ipaalam sa kanila ang ating lakas. Naikuyom ni Yasmin ang kamao, puno ng ngiti ang mukha. Nung nakita kong sinaktan mo si Jin ngayon lang, nakaramdam ako ng sobrang kasiyahan. Matagal na akong hindi nasiyahan sa ganito. Hindi mabuting tao ang lalaking iyon. Sa sandaling ito, nakahain na ang isang mesa na puno ng masasarap na pagkain at masasarap na alak. Halika, lahat, kainin natin ang pagkain. Huwag itong hayaang masayang. Masayang sinimulan ni Zoheb na anyayahan ang lahat. Masarap ang alak na ito. First time kong uminom ng bote ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 800 milyong dolyar. Matapos humigop ng alak, hindi napigilan ni Severin na purihin ito.
Hahaha. Sa totoo lang, Mr. Severin, first time ko ring uminom nito. Tawa ng tawa si Zoheb at niyaya ang lahat na uminom. Tuwang-tuwa ang lahat ng matataas na miyembro ng Tigers Hall. Nakaramdam sila ng karangalan nang makainom sila ni Severin. Bukod dito, binigyan sila ni Severin ng mga tabletang panggamot, at nakalusot na sila mula sa level 1 Warrior King hanggang sa level 2 Warrior King. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanila ng higit pang kumpiyansa, at hindi na nila kailangang makaramdam ng sobrang pagpilit kapag lumabas. Hindi nagtagal, lumipas ang halos isang oras, at pagkatapos kumain at uminom ng busog si Severin at ang iba ay bumaba na sila. Pagkalabas nila ng gate ay may nakita silang grupo ng mga tao na naghihintay sa kanila sa labas. Parang tulad ng inaasahan ko. May naghihintay talaga sa atin. Bahagyang ngumiti si Severin at tumingin sa 7 o 8 taong nakatayo sa harapan niya. Hihihi. Brat, natatakot kami na hindi ka namin makita pag-akyat namin doon, kalahating oras ka na naming hinihintay dito, tapos ka na bang kumain? Humalaklak si Jin at humakbang pasulong, tinitigan ng masama si Severin. Tapos na kaming kumain. Paumanhin sa inyong lahat para sa paghihintay sa amin. Hinawakan ni Severin ang kanyang kamay at may kalmadong ekspresyon, na para bang binabati niya ang isang mabuting kaibigan. Hihihi. Brat, medyo kalmado ka at nakangiti pa nga. Ilang sandali pa, paiiyakin kita at luluhod sa harap ko para maawa. Nakita ni Jin ang itsura ni Severin at hindi niya maiwasang mapangiti. Isang level 5 Warrior King na kumikilos ng mayabang. Sa pagkakataong ito, isinama ko ang Grand Elder at Second Elder. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Ngumiti si Severin at sinabing, iilan lang kayo. Napakaliit ba ng tingin mo sa akin? Dapat ay tinawag mo rin ang Hallmaster mo. Level 7 Warrior King lang, hindi ka ba masyadong kumpiyansa? Hindi na nakatiis ang Grand Elder at humakbang pasulong. Isang malakas na aura ang lumabas, na dumudurog kay Severin. Ang nakakatakot na aura ay naging dahilan upang si Zoheb at ang iba pa ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Malinaw, ang agwat sa paglilinang ay masyadong malaki. Ang hindi madaling unawain na panggigipit na iyon ang nagparamdam sa kanila na inaapi sila. Maniwala ka man o hindi, sa loob ng ilang segundo, papaluhod kita at hihingi ng tawad sa akin. Nanatiling walang pakialam si Severin, nagsasalita sa mga taong nasa harapan niya. Naniniwala ako sa multo mo. Sino ka sa tingin mo, isang war god? Gusto mo akong lumuhad at humingi ng tawad? Mangarap ka. Kinuha ng Second Elder ang isang hakbang pasulong, na ikuyom ang kanyang kamao, at isang pagdagsa ng espiritual na enerhiya ang umahan dito, na nagpapahiwatig ng kanyang balak na hampasin. Gayunpaman, sa sandaling ito, gumawa din si Severin ng isang hakbang pasulong. Ang isang mas nakakatakot na aura ay pinakawalan, at isang manipis na layer ng espiritual na enerhiya na protective shield ang namuo sa kanyang katawan. Ano? Isang espiritual na energy protective shield. Siya ay talagang makakapag-condense ng isang spiritual energy protective shield. Ang Third Elder ay labis na natakot kaya nauutos siya, ang kanyang mga mata ay dilat, ganap na tulala. Isang level 9 Warrior King. Paano ito posible? Bukod sa 4 Great War Gods, ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng level 9 Warrior King. Nagulat din ang Second Elder, kinusap pa nito ang kanyang mga mata, hinala na baka mali ang kanyang nakikita. Bukod sa War God the War God Beryl, paano magkakaroon ng second level 9 Warrior King sa Drakam? Ang Fourth Elder ay nagpunas ng malamig na pawis, tunay na takot. Hindi ka pa rin luluhod. Magbibilang ako hanggang 3, at sino mang nakatayo pa rin sa harapan ko ay papatayin. Dumilim ang mukha ni Severin nang malamig siyang magsalita. Bago pa man siya magsimulang magbilang, ang mga taong nasa harapan niya ay masunurin ng lumuhad. Kung tutuusin, ayaw nilang mamatay, lalo na pagkatapos nilang magsikap na maabot ang kanilang kasalukuyang antas ng pagtatanim. Ha? Di ba masyado kayong matigas? Di ba kanina pa kayo sumisigaw na patayin ako? Bakit hindi pa ako nagbibilang nakaluhod na kayo?
Napangiti si Severin at sa isang pag-iisip, binawi niya ang kalasag na nagpoprotekta sa espiritual na enerhiya, pati na rin ang nakakatakot na presyon. Elder, nagkamali kami. Kami ay bulag at hindi nakilala kung gaano kakalakas. Hindi na kami mangangahas sa hinaharap. Ang Grand Elder ay natakot, na may malamig na pawis na tumutulo. Akala niya ay sobrang nakakatakot. Madali silang patayin ng kalaban. Sa pagkakataong ito, gustong-gusto niyang sakalin si Jin. Naglakas loob silang lumapit at tumulong dahil sinabi ni Jin na ang kabilang partido ay isang level 5 Warrior King lamang. Hindi man lang nila pinansin si Severin, pero sinong mag-aakalang level 9 Warrior King pala siya? Hihihi. Kung pakakawalan kita ng ganito, hindi ba ako mawawalan ng malaking oras? Lumapit si Severin kay Jin na may mapaglarong ngiti at biglang nagtaas ng kamay. Hindi, iligtas mo kami, Elder. Naisip ni Jin na papatayin siya ni Severin at sa sobrang takot ay napasigaw siya at nanginginig ng hindi mapigilan. Napakamot lang ako ng konti sa ulo mo, medyo makati na. Bakit ka ba natatakot? Ganon ka ba kaduwag? Napakamot ng ulo si Severin at walang pakialam na sinabi. Sa hindi kalayuan sa likuran nila, hindi napigilan ni Yasmin na takpan ang bibig at tumawa. Malinaw na sinadya ng taong ito na takutin ang kabilang partido. Kung titignan sa itsura ni Jin, halos matakot na siya. Elder, hindi na ako mangangahas. Pakiusap ko, iligtas mo kami. Alam naming nagkamali kami. Handa akong pagsilbihan ka ng tsaa at tubig araw-araw, basta't patawarin mo lang ako. Handa akong gawin ang lahat. Gumapang si Jin sa lupa, nanginginig at walang humpay na nagmamakaawa. Pilit na ngumiti si Severin. Ang isang taong tulad mo, kahit na pagsilbihan mo ako ng tsaa at tubig, makikita kong kasuklam-suklam ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpatuloy si Severin. Sige, ibigay mo ang inyong mga storage ring, at ililigtas ko ang inyong mga buhay. Nagpalitan ng tingin ang Grand Elder at ang Second Elder, bahagyang kumikibot ang kanilang mga bibig. Marami silang espiritual na halamang gamot sa kanila, lalo na ang Grand Elder, na namamahala sa pamamahagi ng ilang espiritual na halamang gamot sa Skydrake Gang. Kung ang mga espiritual na halamang gamot ng una at ikalawang baitang sa kanilang mga storage ring ay idinagdag, magkakaroon ng 2 hanggang 300 ang mga ito. Bukod dito, mayroon din silang ilang mga espiritual na bato sa kanila. Malaking kawalan ito para sa kanila. Anong mali? Hindi payag. Nakita ni Severin na ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi kaaya-aya at idinagdag. Ang mga nag-aabot ng kanilang mga storage ring ay maaaring mabuhay, ang mga tumatangging ibigay ang mga ito ay mamamatay. Payag, pumapayag kami. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Bagaman masakit para sa kanila na ibigay ang kanilang mga storage ring, walang sino man ang nang-ahas na magsalita ng marami sa sandaling ito. Alam nila na hanggat mayroon silang paraan, maaari pa rin nilang iligtas ang kanilang sarili. Ibinigay ng lahat ang kanilang mga singsing na imbakan. Sige, maaari ka nang umalis. Tandaan, ang Tigress Hall ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung sino man ang manggahas na guluhin sila sa hinaharap, tatapusin ko. Kinawayan ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, naiintindihan namin, naiintindihan namin. Tiyak na hindi kami mangangahas. Agad namang tumayo ang grupo at umalis, nagmamadaling umalis na parang natatakot na mabago ang isip si Severin. Hahaha. Hindi ako makapaniwala. Napakaduwag ng matataas at malalakas na elder ng Skydrake Gang. Si Zoheb at ang iba pa ay nakadama ng matinding kaganhawahan at hindi napigil ang mapatawa nang makita ang kanilang magulo na pag-alis. Wow, ito ay talagang isang kahangahangang bulwagan. Mayroong ilang mga espiritual na damo at espiritual na mga bato sa kanilang mga storage ring. Matapos tingnan ang mga storage ring ng ilang tao, nagliwanag ang mga mata ni Severin, at nakaramdam siya ng kasiyahan. Hihihi. Hindi masama. Mukhang malaki ang kinita natin ngayon sa paglabas natin para kumain. Maya-maya, umalis na ang grupo. Sa wakas ay bumalik si Jin at ang iba sa kinaroroonan ng Skydrake Gang, medyo gamaan ang pakiramdam. Oh my God, nakakatakot talaga. Kung pinatay nila tayo,
malaking kawalan na sana tayo. Tinapik ng Grand Elder ang kanyang dibdib, na nagpapakita pa rin ng matagal na takot. Sa sandaling ito, lumabas din ang Hallmaster ng Skydrake Gang, at nang makita ang grupo, ngumiti siya at nagtanong. Lahat, namatay na ba ang taong iyon sa iyong mga kamay? Agad na ngumiti ng mapait ang Second Elder. Hallmaster, huwag mo nang banggitin. Wala kaming kalaban-laban sa kanya. Hindi level 5 Warrior King ang batang iyon. Level 9 Warrior King siya. Inalis niya lahat ng storage ring namin. Sa pagkakataong ito, dumanas kami ng malaking kawalan. Maswerte na para sa amin ang makabalik ng buhay. Level 9 Warrior King. Ang Hallmaster ng Skydrake Gang ay ganap na natulala. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Parang isang taong mula sa isang nakatagong pamilya ng pagtatanim ay dumating sa mortal na mundo para sa paglilibang. Ang mga ganoong bagay ay nangyari noon, ngunit ito ay aming malas. Tumango ang Third Elder. Oo, malaki ang posibilidad na iyon. Ang kabilang partido ay may pambihirang relasyon sa Tigress Hall. Huwag natin silang guluhin sa hinaharap, kung hindi, lilipulin nila tayo. Pinilit ng Hallmaster ng Skydrake Gang ang mapait na ngiti. Hihihi. Level 9 Warrior King. Paano tayo mangangahas na gumawa ng gulo sa Tigress Hall? Samantala, sa isa pang vilya, ang ekspresyon ni Manny ay hindi kapanipaniwalang hindi magandang tingnan. Kalokohan, saan nagtatago itong si Severin? Bakit hindi pa natin siya nahahanap? Sinabi rin ng elder ng pamilyang Lad. Oo, ang batang ito, kung hindi natin siya mahahanap sa lalong madaling panahon, maaari siyang bumalik sa lungsod ng Southlink. Kapag nakabalik na siya sa lungsod ng Southlink, hindi na magiging madali para sa amin na kumilos laban sa kanya. Kung tutuusin, marami siyang bodyguards kung saan siya nakatira. Pinakamabuting patayin siya sa labas, hindi lamang upang maiwasan ang paglantad ng ating mga pagkakakilanlan kundi upang maalis din sa atin ang mga hinala. May balita kami, may balita kami. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, pumasok ang Master of the Laws na may ngiti sa kanyang mukha. Tito, may balita ka ba sa Severin na iyon? Naningkit ang mga mata ni Manny, at agad itong tumayo na naging masigla. Hanggat papatayin nila ang Severin na iyon, magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang pamilya na makuha ang posisyon ng County Lord's Manor. Kung walang Severin bilang kanilang tagapagtaguyod, magiging mas madali para sa parehong Dayan at Sheila na makamit ang kanilang nais. Tumango ang master ng mga laws. Ngayon, nakita ng ating mga tao ang batang iyon sa labas ng Dropcom Auction House. Pagkasabi nun ay nilabas niya ang phone niya at binuksan ang isang litrato para ipakita sa kanilang tatlo. Tingnan mo, ito ang batang lumalabas sa auction house. Nasaan ang iyong mga tao? Hindi ba sila sumunod sa kanya? Agad namang nagtanong si Manny. Alam mo ba kung saan tumutuloy ang batang iyon? Gabi na ngayon, at ang dalawang elder ay maaaring magsuot ng maskara at pumunta para patayin siya. Ang master ng mga laws ay ngumiti at sinabi. Hahaha. Hindi siya sinundan ng ating mga tao matapos siyang matuklasan dahil natatakot sila na ang kanyang paglilinang ay masyadong mataas. Kung sila ay natuklasan habang sinusubaybayan siya, papatayin niya sila. Sa puntong ito, huminto ang Master of the Laws at nagpatuloy. Gayunpaman, ang babaeng iyon sa tabi ni Severin, kilala siya ng ating mga tao. Siya ay anak ng Hallmaster ng Tigress Hall, na nagngangalang Yasman. Magkasama sila at umalis habang nag-uusap at nagtatawanan. Maingat na tiningnan ni Manny ang kaibig-ibig na babae sa larawan at hindi naiwasang sabihin. Ang swerte talaga ng batang ito. Kahit saan siya magpunta, laging may kagandahan sa tabi niya. Sinabi ng elder. Kaya ibig mong sabihin ang batang ito ay dapat manatili sa Tigress Hall. Tumango ang master ng mga laws. Tama. Nagpunta ang aming mga tao upang imbestigahan ang sitwasyon sa Tigress Hall sa gabi at talagang nakita ang batang iyon na bumalik mula sa labas. Nakatira siya sa pangalawang vilya sa kanan, nakaharap sa pangunahing pasukan. At saka, nalaman namin na nasa second floor siya dahil bukas ang ilaw sa middle room sa second floor. Ang galing. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay may pagkakataon na tayong patayin ang batang iyon.
Tumayo si Manny, puno ng pananabik, at sinabing, "Oo, ngayong nahanap na natin ang batang ito, ang ibig sabihin ng pagpatay sa kanya ay natapos na natin ang ating misyon. Tara na, kailangan nating umalis ngayon at kumuha na rin ng mga maskara. Gusto ko ring pumunta. Gusto kong makitang patayin mo siya ng sarili kong mga mata." Tuwang-tuwang sabi ni Manny. Tumango ang dalawang matanda, at mabilis na umalis ang tatlo. "Mr. Manny, ang aming pamilya ay hindi malaki, at ang tulong na maibibigay ko sa iyo ay limitado. Nais ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay." Pinaalis sila ng master ng mga laws sa front gate at sinabi. Nakangiting sabi ni Manny. "Huwag kang mag-alala, Tiyo. Tiyak na magiging maayos ito. Hahaha. Humanda ka sa isang handaan at selebrasyon sa aming pagbabalik. Hahaha. Sige, hihintayin kita na bumalik sa bahay at magdiwang." Ang pinuno ng mga lock ay tumawa ng buong puso. Pagkabalik sa kwarto, naligo si Severin at saka humiga sa kama, nag-check ng flight ticket sa phone niya. Ang mga bagay sa panig na ito ay halos naayos na, at ang mga gawain ng Tigress Hall ay naingatan din. Nakahanda na siyang bumili ng tiket para bukas at umuwi. Para naman sa mga taga Tigress Hall, malamang na pumunta sila sa South Link City kinabukasan. Sa sandaling ito, tatlong nakamaskara na individual ang nakarating na sa labas ng perimeter wall ng villa. Pagkatapos ng ilang kilos, ang tatlo ay bahagyang kumislap at tumalon sa dingding, na lumilitaw sa isang maliit na kakahuyan sa loob ng enclosure. Mabilis na nakarating ang grupo sa gilid ng kakahuyan at sinulyapan ang villa na tinitirhan ni Severin. Nang makita nilang walang nagpapatrulyang mga gwardya sa paligid, nag-transform sila sa tatlong malabong figure at mabilis na nakarating sa ground floor ng tirahan ni Severin. Tumalon sila, balak nilang pumasok sa bukas na bintana. Gayunpaman, nang ang mga elder at second elder ay lumulukso sa bintana, agad silang pinalayas ng isang anino na sumugod palabas mula sa loob. "Ano?" Nagulat si Manny. Bago pa man siya makatalon ay nakita niya ang dalawang matanda na bumagsak sa tabi niya. Bumaba si Severin at tumayo sa tapat nila. "Hihihi. Sinusubukan mo akong patayin. Ang lakas ng loob mo. Brat, ikaw ay mapagbantay, ngunit ngayon ikaw ay tiyak na mapapahamak." Ang Grand Elder at Second Elder ay mabilis na tumayo muli, bawat isa ay naglalabas ng kanilang espiritual na enerhiya at pinakawalan ang kanilang mga kasanayan sa militar habang naglulunsad sila ng isang pag-atake kay Severin. "Naghahanap ka ng kamatayan." Gumalaw ang isipan ni Severin, at tinakpan din niya ang kanyang mga kamao ng espiritual na enerhiya, hindi na nagpipigil sa pag-atake sa mga kalaban. Parehong elder mula sa lads ay nasa cultivation level ng Warrior King sa level 7. Gayunpaman, ang kanilang paglilinang ay naging walang kapangyarihan sa harap ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, nahiga sila sa lupa, umuubo ng dugo at nanginginig, hindi man lang makatayo. Paano ito posible? Level 7 Warrior King ang dalawa sa kanila. Natulala si Manny at hindi napigil ang gumawa ng ingay. "Manny. Hihihi. Nakamaskara ka tapos naglakas loob ka pang magsalita." Nang marinig ni Severin ang boses, agad niyang nakilala ang tao. Hindi ako si Manny." Nagulat si Manny, dali-dali niyang binitawan ang mga salitang iyon at tumalikod para makatakas. Gayunpaman, paano maihahambing ang kanyang bilis kay Severin? Sa isang iglap ay sumulpat si Severin sa kanyang likuran at hinampas ang palad sa likod ni Manny.